energetic tayo ngayon dahil nung nakaraang vlog ko talagang para tayong zombie. Alam mo naman, pag nabakunahan ka na, yun daw yung effect. Hello Humanista! It's another episode po ng Creators and Me at ito po si Nico Santos, syempre founder ng Kangaroo Firm Media Lab at ito po ay under the Nico Santos Pod Talk channel. Ang kausap natin ngayon, another creator, another YouTube, Facebook creator at ang pangalan niya is Ruben Panganiban aka Ruben Bicolano SA. Welcome to the show, Ruben! Thank you, sir. Maraming salamat po sa invitation at nabigyan tayong pagkakataong eto. So first time kong magkakaroon ng ganitong interview pero kakayanan natin to. Alright, thank you so much. So you've been doing your YouTube since 2018, no? Nagsimula ka noong 2018. I think yung unang YouTube na pinost mo in 2018 was on June 17, 2018. I think New Year ata yun eh. So, bakit mo pinost yun? Anong dahilan? Anong dahilan bakit nagsimula ka mag-post ng mga video sa YouTube? Actually, sir, ganito talaga yung totoong nangyari niyan. So, nung nag-create po ako ng account, so way back 2009 po yun. So, nung nag-create ako ng YouTube account, kasi mahilig po ako nun gumawa ng mga videos, and mahilig po ako sa mga extreme sports. So, katulad ng skateboarding. So, yun po yung libangan ko sa Pilipinas dati. So, nung time po na nun, nung pag-graduate ko po ng college, pumunta po yung asawa ko dito sa Australia. So, nung time po na nun, mahilig na po ako mag-edit ng mga videos, pictures, and yung anniversary po namin, hindi ako nagkakamali, anniversary namin yun, nag-create ako ng parang video clips. Yung parang yung song, yung kanta, hinaluan ko ng parang iba't ibang pictures at videos para tumugma dun sa kanta. So nung time na yun, hindi pa po si Facebook nag-accept ng ganung kalaking file. Kasi malaking file po yun, kung naalala ko po yun. So, kaya po ako nag-create ng YouTube channel noon kasi yun yung parang baka pwede ko ditong i-upload yung video na yun. So nung in-upload ko po doon, yun na-upload ko yun, and yun na po, napanood na ni Mrs. kasi hindi niya po mapanood yung video na ginawa ko doon sa Facebook kasi nga po hindi ma-upload. So yun po yung nagsimula yung channel na yun. And nung pumunta po ako dito sa Australia, nag-move ako dito sa Australia 2016. Nung time po na yun, mahilig na po kami manood ng mga vlogs. So, ang pinapanood po lagi namin nun si Drew Arellano, yung show niya, yung biyahe ni Drew sa YouTube. So, gustong-gusto po namin yun. And yung time na yun, talagang in yung mga action cameras, yung GoPros. So, parang sabi ni Miss, ba't hindi kaya try natin na bumili ng GoPro? Total mahilig naman tayong mag-travel. So nung bumili kami ng GoPro, yun na yung unang video ko dun na in-upload ko nung 2018 na parang New Year's Eve. So yun, nag-try na ulit ako mag-edit ng videos. So, yun na, nasundan na naman ulit yung pag-upload ko ng videos. And after po nun, na-freeze na naman po yun. Parang wala lang, parang ano lang siya, parang doon ko lang sinisave yung mga important memories na nangyayari dito sa amin sa Australia. Tapos nung pumunta po dito yung mom ko, nag-holiday po siya dito sa Australia. Pandemic po 'yun. So yung mami ko kasi wala kaming TFC noon. So yung mom ko mahilig siya manood ng mga vlogs kasi inain po yung vlogs niyo nung nag-pandemic. So kahit ano pinapanood niya, tapos parang nagagalit pa siya na, ito wala namang kakwenta-kwentang vlog na to, ba't ang daming views, tingnan mo. Tapos sabi niya sa akin, ikaw, di ba mahilig ka din gumawa ng video? So ba't di mo kaya mag-try? Tapos yun, pumasok sa isip ko na, sige, try ko nga ulit gumawa ng videos. Tapos nung nag-upload ako ulit ng mga videos, yun, pag-upload ko,
parang nabigla na lang ako kasi marami na siyang views. Nung naalala ko nung yung in-upload ko yung sa Jollibee, yung Red Rooster Jollibee. So yung in-upload ko yun, parang, dami views nito ah. So yun, so kaya yun na, doon na naman ako nagka-interest na, sige, patuloy na natin to. Nasimulan ko na eh. So, patuloy na natin to. So, yun, sabi ko kay Mrs., ano lang, parang libangan lang. Kasi sayang naman kung hindi natin kukunin yung mga maganda nangyayari sa buhay natin, yung mga pinupuntahan natin, yung kinakain natin. Kasi mahilig naman tayo mag-picture-picture. I-edit ko lang, gawan ko na lang ng story, gawan ko lang ng content para makabuo ako ng isang parang magandang vlog o content. So yung po nagsimula yun. Okay, so sa ating vlog. mga salamat. So sa ating mga listener as well at sa mga audience na nanonood. So siya po yung nag-post nung yung Red Rooster na kalasa ng Chicken Joy ng Jollibee. So balikan niyo po yung video na yon, and siya po yung gumawa nun. Si Ruben Bicolano essay po yon. So dahil sa nanay mo, kaya ka simula to sa vlogging na yan. So, kasi usually, mga nanay, siyempre, walang kwenta yan. Pero yung nanay mo mismo, siya yung encourage sa'yo na idiretso mo na yung pagbablog mo. So, siya talaga yung nag-encourage na. And siyempre, supporta na rin ang asawa ko. Kaya, nabuo na po yung Ruben Bicolano essay. Aside from vlogging, ano ginagawa mo? Sino to si Ruben Bicolano? Aside from vlogging? Dito po sa Australia, nag-move ako nung 2016. So nag-aral po ako ang tinapos ko po sa Philippines is nursing. So pagdating ko po dito, nag-aral po ako ng Certificate 3 in Aged Care. And yun po, nung nagpaka-aral ko ng Cert 3, nag-placement po ako sa isang aged care facility dito sa may samin. Tapos sinwerte po, pinalat tayo and parang binigyan nila ako ng apply ka dito after. So nakakuha po ako ng work. So yun na po. So ito po yung ginagawa ko hanggang ngayon. Nag-aged care po ako and may plano po ako na ipagpatuloy yung nursing dito. Pero dahil maliit pa lang po yung anak namin, so wala pa po akong time na mag-focus sa pag-aral ngayon. So sa vlogging muna tayo. So sa mga, kasi almost how many video ka na and then yung may subscriber ka na kasama kami sa monetization partner kasi I think 1,000 pwede ka na magkaroon ng AdSense, di ba? So sa mga magsisimula pa lang, kasi 2021 na, ano yung advice mo sa magsisimula pa lang? Kailangan ba nilang napakaganda na kanilang equipment para lang magsimula? Or ano yung advice mo sa kanila? O kailangan ba passionate ka sa ginagawa mo? Advice ko lang sa mga gustong mag-vlog o gustong gumawa ng YouTube account nila, kung mahilig kayo kumuha ng mga parang scene, kung mahilig kayo mag-capture ng mga moments, hanggat may camera kayo, kahit anong camera, hindi kailangan yung mamahaling camera, okay lang yung mga cellphone na kahit anong brand, basta may camera siya, as long na capture mo yung moments, yun, pwede ka na mag-vlogging. And advice ko lang kapag halimbawa, okay, naging successful yung pag-vlog nyo, doon na kayo mag-upgrade. So, okay lang kahit anong gadget gamitin nyo. And sa paggawa naman ng content, so hanggat mayroon kang story, yun yung importante, may story yung content mo, may laman, and kung paano mo maiinganyo yung mga manonood mo, and ano yung aral na mapupulot sa content mo, sa ginagawa mo. Yun lang yun naman yung mahalaga eh. So, information talaga dapat. So, sinabi mo, storytelling is very important sa paggagawa ng vlog. So, hindi yung just random image lang o random video lang. Kasi para sa akin, importante yung storytelling. Pero ngayon kasi, kahit ano na lang pwedeng gawin ng camera mo eh. So pwede kang gumawa ng simple clips lang na kahit walang story, yung mapapasaya mo yung mga tao, yung pwede na yun, pwede mo yung gawin. Pero ako kasi more on parang
gusto ko yung mga story talaga kung na may mapupulot ang mga manonood. So, ano masasabi mo dun sa kasi nang camping kayo dun sa McLaren Vale. Kamusta yung experience mo na nung first time niyo ginawa yon? Anong nag-camping po kami, first time naming mag-asawa yung mag-camping dito sa South Australia. And yung experience po namin is parang excited ka na kinakabahan. Alam po yung kasi first time and di namin alam kung anong mangyayari sa campsite, kung ano bang ma-meet natin doon, kung anong kakainin natin doon. So, ang ginawa po namin noon, parang plinano namin kung ano yung mga dapat natin gawin, ano yung mga dapat nating dalhin kung sakaling magkaroon ng ganito. And masaya yung experience namin kasi doon sa campsite parang ang nasa paligid namin talagang lahat siya ng vineyards kasi may winery doon sa katabi. So tapos ang ginawa nung may-ari parang kinover niya para doon sa mga sheep. So maraming mga hayop doon. So pag umaga marinig mo yung mga kambing tapos iba't ibang animals din and meron din eco park na malapit doon. So masaya ang experience yung unang camping namin dito sa South Australia. So sa pagba-vlogging mo, ano naging benefit sa na yung nagsimula ka mag-vlog noong 2018? Ano naging benefits sa buhay mo at sa pamilya mo? Yung naging benefits po nito sa akin is kasi si Ruben Bicolano po talaga mahihain po talaga ako. So kapag kahit lalabas kami ng aming mga tropa, ako po yung tipong hindi pala salita, yung hindi maingay sa grupo. So mahihain po talaga ako. So itong vlog na to parang siya yung nakangkern niya yung pagkamahiyain ko and dito ko na ilalabas yung parang pagkamasiyahin ni Ruben. So parang full energy na yun yung kailangan natin. So yun parang ang benefits po nito is na ano ko po yung pagkamahiyain ko. Dagdag ko na rin po parang na-practice na sa ako lalo yung aking public speaking kasi nga sa pagkamahiyain ko. So yun. So, nung first time na humawak ka ng camera, nagpakita ka sa camera, paano mo na-overcome yun? Kasi some people kasi okay lang ako mag-shoot behind the scene, pero ayoko nung nasa in front ako ng camera na nagba-vlog. Paano mo na-overcome yon? Nung una talagang alam mo yung parang nahihiya din ako nung una kong hawak ng camera eh. So parang ako ba to? Ako ba to? Parang so yung pinapanood ko yung mga previous vlog ko, yung mga unang vlog, so parang sabi ko, ito pala ang kailangan kong i-improve. So ito yung kailangan kong idagdag sa sunod na vlog. Ito yung kailangan kong gawin para maging maganda sa paningin ng ibang tao. So sa content creator community, sino yung sinasabi mong nagka-influensya sa iyo while you doing your vlogging? um nag ang talagang pinapalo ko po sa local doon sa amin sa Bicol si Jude De Los Santos. So kapag makita mo po yung mga vlogs niya and content creator din po ito. So magaling po siya, magaling siyang mag-edit and magaling yung mga mensahe niya. So parang doon ako so nung nabasa ko yung mga message niya na kailangan okay lang, diretso mo lang kung anong mangyari, gawin mo lang. So wag kang susuko, parang gano'n, wag kang susuko. May mga ganyan talaga tayong may experience. So yun, isa siya doon sa naging influence parang kung bakit ako naengganyo mag-vlog. And sa international naman, ang pinapalo ko si Brennan Taylor. So magaling po ito mag-food review. Magaling siya mag-review ng kahit anong bagay, ng hotels, magaling din po siya magluto. So parang, ito, okay to. So parang doon ko nakukuha yung ibang style ko sa pag-vlog and sa
pagpatawa, pag-energy. And sa pag-edit naman ng content, si Daniel Schiffer. So ang galing niya po. Talagang bilib na bilib ako kay Daniel Schiffer. So in 5 years time, Ruben, anong tingin mo sa channel mo? Anong plano mo in 5 years in time? 5 years time po, siguro kung ipapatuloy ko to and papalarin, baka maging successful tong channel na to. So, yun, kung ipagpapatuloy ko po ito. So, pero nagagawa pa rin po ako ng content dahil nasimulan ko na po eh. So siguro mag-upload ako ng mga every week or 2-3 times a week or 2 times a week. So in 5 years, sana maging successful. Pero hindi ko pa masabi talaga. Kasi madami po ngayon, madami ngayong mga magaling na vlogger, maraming mga sikat na vlogger, na artista ngayon na nagba-vlog na din. So maraming kakompetensya sa industry na to. So yun na lang. So kung papalarin, and yun, swerte tayo. Basta consistent. Okay. So, last question ko sa'yo bago tayo wrap up ng ating podcast is, the question ko is, if you have a big billboard to write one short piece of advice sa ating mga listener at sa ating manonood, ano yon? So ang advice ko lang po sa inyo siguro, kasi ito matagal ko na simula nung nag-aral po ako sa Pilipinas. Ito na yung sinasabi ko sa sarili ko na dapat sa buhay, kung magaling ka na ngayon, galingan mo pa susunod. So parang to become better today than yesterday. So para ma-achieve mo yung pangarap mo sa buhay, and ma-achieve mo yung kasiyahan na gusto mong mangyari sa buhay mo. So yun. So kung ano man yun, galingan mo pa sa susunod na araw para gumaling ka palalo in the future. Alright, maraming salamat, Ruben. So sa ating mga listener at sa mga audience na nanonood sa Facebook at sa YouTube channel as well, paano kanila makukontak o makukonnect if someone wanted to reach you pala? So yun, kung guys, kung gusto niyo po kung ma-contact, so may Facebook page po si Ruben Bicolano SA. So type niyo lang po Ruben Bicolano SA, Adelaide, South Australia, lalabas po yun sa Facebook. And yung YouTube po natin, yung Ruben Bicolano SA. And meron po akong Instagram pero hindi ko po masyado ginagamit yung Instagram. And WhatsApp po, meron din po tayo. So Ruben Nild Panganiban. So nandun po lahat sa Facebook yung information natin kung gusto niyo po akong contact. Alright, thank you so much, Ruben Panganiban o Ruben Bicolano SA sa yung time at sa ating mga audience. Hope na may matutunan kayo sa show na ito, at see you again sa next week for another episode ng Creators and Me. Ito po si Miko Santos. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Miko. So guys, nandito na tayo magsisimula tayo guys, and kinakabahan si Ruben Bicolano SA. So nagkaharap ko ng si Sir Miko, so okay, na-set up na namin lahat, so okay na yung audio namin. So nagkaroon lang ng konting problema dun sa audio kasi bago pa lang sa Zoom, so hindi ko na-take yung